Yun guys, dahil wala tayong pera, magdi-DIY na naman tayo. Ito, DIY CVT oil change ng ating sasakyan Suzuki Swift GLX 1.2. So meron tayong CVT oil from Mitsubishi, same lang naman yan from Mirage. Ito yung oil filter at of course, ang kanyang o-ring. Dahil 60k na to, papalitan na natin. Pagbabaklasin mo na. Ayan, pinagbabaklas-baklas ko na yung gulong. 4 na lug nuts. Tapos kapag naluwagan na, iangat na natin yung sasakyan. Angat-angat mo lang. Ito nga pala guys, kaya Mitsubishi yung mga piyesa ko is same lang ng CVT transmission ang Suzuki Swift at Mirage G4 or yung maliit na hatchback. Ayan. Pag natanggal mo na yung gulong, tanggalin natin yung skid plate sa ilalim. Ewan ko, skid plate ba tawag dyan, pero parang ganun. Ayan. Marami lang yung Phillips screws pero madali lang yan. Kayang-kayang kamayin. Pagkatapos nyan, tatanggalin natin itong mga bolts. Sige, pag tanggalin mo lang yan, marami yan eh. Ayan. Ayan, gumamit na tayong impact kasi nakakangawit sa ilalim. Ayan, pag natanggal mo na lahat, set aside mo yung skid plate. Tapos, may expose mo na yung transmission pan, yung oil pan ng CVT. Pero tatanggalin muna natin yung plastic sa gilid kasi doon natin makikita yung kanyang oil filter. Yan, magtatanggal ka ulit ng Phillips screws para doon sa cover. Side cover. Yan, tanggalin mo rin yung ibang plastic clips. I think 3 tong plastic clips na ito. Pag natanggal mo na, may expose mo na yung oil filter housing. Ayan, yung bilog na yan. Nasa left side ng sasakyan. Ayun, tatanggalin natin oil pan. Unang-una, ito munang drain plug. Tapos, 14 volts sa paligid ng oil pan. Okay, tanggalin na natin itong drain plug. Pagka natanggal itong drain plug, of course, magdi-drain yung oil. Kailangan mo ng pansalok. In my case, ang ginamit ko batcha. Kasi ang laki ng oil pan ng CVT para masalo lahat. And then, pag na-drain na lahat yan, hindi naman yan matidrain lahat since nakikita nyo nakalubog yung mounting ng drain bolt. So, meron pa yung natira sa oil pan. Tatanggalin na natin yung 14 screws sa paligid ng oil pan. Yan, 14 screws lang yan. Bolts, I mean. Yan. Oh, pag natanggal mo na yan, magi-spill na yung mga natitirang oil dun sa oil pan. Yan, hintayin mo lang yan tumulo and then pagka naubos na yung natapos na yung draining niya, pwede na nating tanggalin totally yung ating oil pan. So luluwagan lang natin yung mga screw, yung mga bolts by hand. Yan, by hand ko lang yung ginawa para dahan-dahan lang tayo, huwag tayo nagmamadali. Ayun, nahulog. Ayan. Ayan, medyo madami. Ayan. Pag natanggal na yan, i-drain natin. Ayan. Kita nyo yung batcha. Ayun. Tapos tatanggalin din natin yung kanyang pinaka-strainer. Oil strainer. Ayan. Lilinisin din natin yan. Choice nyo rin naman napalitan. Pero in my case, since wala nga tayong pera, kaya nga tayo nagdi-DIY eh. Ayan. Lilinisin ko na lang yan dahil wala akong pamalit. Ayun. Tanggalin lang natin yung 3 bolts na humahawak sa ating oil strainer. Yan. Pag nahugot natin yung oil strainer, huwag natin kakalimutan na meron yung o-ring sa taas. So, hindi natin pwedeng kalimutan yun kasi ibabalik din natin yun pagkatapos ng paglilinis. Yan. Meron pa yung oil sa loob. Ayan. Kukunin ko yung o-ring. Ayan yung o-ring. Re-reuse natin yan kasi nga wala nga tayong pera. Ano ba? Ayan, punasan lang natin yung pinaka valve body ba niya yung tawag dyan? Valve body. Ayan, may tumutulo-tulo pa. Punasan mo lang yan para maging malinis. Parang ganyan, no? Linis na, parang bago. Pwede na. O, tatanggalin na natin ngayon yung pinaka oil filter housing niya sa may left side. So, isang bolt lang yan and then iti-twist natin yung housing para matanggal yung, yung pinaka stopper niya. Yan, iti-twist lang natin yan and then pwede na nating i-wiggle-wiggle para matanggal. Yan. Meron din pa rin yung oil so may magde-drain pa rin dyan ng oil. Huwag mo muna tatanggalin yung
pangsalo mo ng used oil. Ayan, tapos tatanggalin na natin yung lumang oil filter. Ayan, konting tak-tak. Set aside mo yung housing and then dukutin mo na yung lumang filter. Ayan, may laman pa ulit na oil. Again, wag mo munang tatanggalin yung pangsalo ng langis kasi mamaya magsusukat pa tayo. Ayan. So, yan yung luma. And ayun, ito na yung oil pan natin kanina. Kitang-kita sa magnets niya yung mga rebaba. Siyempre, CVT transmission tayo. Marami namang frictional surface doon sa loob. So, of course, mag-iipon yan ng mga metal shavings. Ayan, isprayan lang natin. Ayun, linis na. Ang bilis, no? Ayan, isprayan ko lang yan ng parts cleaner. Ayan, pati yung magnets. Pinunas-punasan ko lang yung metal shavings na naipon sa magnet. Tapos yan na, linis na. Parang bago. Nga pala, yung gasket natin, option din yun na papalitan. Pero in my case, since wala nga tayong pera, nilinis ko lang yun and then nireuse ko ulit. Ayan, ito na yung strainer natin. Nilinisin ko na rin. Parang bago naman eh. Wala namang pinagkaiba sa bago eh, diba? Sige, yan. Pati yung o-ring, pinalitan na natin. Yan pala yung o-ring natin kanina, yung pinakita ko sa umpisa. Yan yung o-ring. Ayun yung luma. Okay, ipalit ko na. And nalinisan na rin yan gamit yung ating parts cleaner. Tapos, yun na. Punas-punasan mo na yung mga pinagkabitan ulit. Ayan. Punasan mo ng basahan. Isprayan natin ng parts cleaner. Be careful lang na huwag pumasok sa loob ng mga butas ang ating parts cleaner. Sige, isprayan mo lang yan. Isprayan mo pa. Konti mo pa. Kulang pa yan. Sige, sige pa. O, yan. Punasan mo ulit. Tapos, kabit na natin yung ating bagong filter. Itong filter na pala na to is pang ano rin to, pang Mitsubishi Mirage. Yan, pare-pares lang sila kasi pare-pares lang naman sila ng CVT eh. Jatco CVT 7, I think. Yan, pag yung o-ring kanina nilagay natin, lagyan muna natin ng konting langis, tapos ibalik na natin. Yan, pagka pasok mo, i-twist mo lang ulit para magtapat yung bolt hole, and then lagay mo na ulit yung bolt. Ganun lang. Linis. Kabit. Ayan. Sprayan ulit natin para malinis. Walang oil residue na maiwan. And then, punta ulit tayo sa baba. Balik na natin yung ating oil strainer. Ayan. Huwag natin kakalimutan yung o-ring ha. Nilagay ko o-ring, di lang nakita. 3 bolt lang yan. So, mabilis lang yan. Kamay-kamayin mo lang. Tapos, kapag kumagat na yung thread, kabit, isunod mo na yung iba. Pangatlo. Dali lang yan. Kayang-kaya mo yan eh. Ganito rin yung proseso sa Celerio, Swift, Mirage. Yan, mga ganyan, mga CVT. Actually, sinasabi ng manufacturer or OEM na lifetime ang CVT fluid oil or CVT fluid. Pero, hindi naman totoo yun. Lahat naman ng may oil, merong hangganan. So, nagpapalit talaga tayo every 40 to 60 kilometers para maiwasan na rin natin yung maputulan ng belt or anumang problem sa ating CVT. So, yan. Binalik ko na yung oil pan. Yan. 14 volts uli yan. Binalik natin. Nakakangawit tong gamiting wrench. I-impackin ko na lang. Ayan. Impackin mo lang yan. Pero wag alalay lang sa impact and then hihigpitan mo rin yan gamit yung T-wrench para matansya mo yung higpit. Hindi naman talaga advisable gamitin tong impact wrench pang higpit eh. Pangpadali lang ng buhay. Ayan. Impackin mo lang yan hanggang magsawa ka. O. Tapos, magsalin ka na ng oil. Ito yung oil natin. Pinakita ko kanina. Gagamit tayo ng graduated pitcher para malaman natin. Nga pala, yung na-drain kanina sa batya or doon sa kung ano mang pangsalo mo ng oil, yun ang i-measure din natin. Kasi kung ano yung natanggal, yun din ang ibabalik natin. So, nagawa ko na yung step na yun. Hindi lang nakita sa video. Uy, pogi. Ayun. Yan. Ang na-drain ko is 3.7 liters. So, 3.7 liters din yung ibabalik natin. Yan. Lagay mo lang. Gumamit ka ng imbudo. Nabili sa Shopee. 80 pesos. Oh. Sige, ubusin mo yung 3.7 liters. Ayun, ubos. O, diba? Yan ang kulay ng bagong CVT fluid. Tapos, paandarin mo na yung sasakyan. Tignan mo kung may leak. Silip-silipin mo, kapakapain mo kung may leak. Uy, guwapo.
So far, mukha namang walang leak. Sige. Titigan mo pa. Titigan mo lang ng titigan. Ibalik mo na rin yung mga skid plate at yung mga plastic na pinagtatanggal mo kanina. Tapos, pagkatapos walang leak talaga, ibalik mo na yung gulong. Agad-agad. Sige, baril-barilin mo. Boogs. Ayan. Sige, baril-barilin mo gamit yung impact wrench na hiniram mo sa dito mong nagsi-CVT cleaning ng motor. Yan. Pagkatapos yan, baba mo na yung sasakyan. Gamitan mo rin ng impact kasi tamad ka di ba? Yan. Ewan ko sa'yo. Pagkatapos yan, ipupunta lang natin yung shifter natin sa park, reverse, drive, neutral, and reverse, low, ng tig 3 seconds. Or 5, pwede namang 5 tig 5 seconds. Yan. I-run through mo lang lahat ng shifting positions before mo i-test drive. After nun, wala namang errors, sige, test drive mo na. Di ba? Ganun lang kadali. Ang nagastos ko pala dito, ito. Yan. Dahil sa pagtitipid natin, nakatipid tayo ng ilan? 500 pesos.